Milyon-milyong mga Pilipino ang tumututok araw-araw sa buhay ng mga sikat na artista dahil sa ganda ng kanilang mga karera at mga mararangyang pamumuhay. Madalas nating pinapanood ang kanilang mga kasal na mukhang galing sa isang fairy tale kung saan nangangako sila ng pag-ibig na walang katapusan sa harap ng maraming tao. Kaya naman kapag nabalitaan natin na ang isang sikat na magkapareha ay biglang naghiwalay, marami sa atin ang nagugulat at nagtatanong kung ano ang tunay na nangyari sa likod ng mga kamera. Sa totoong buhay ng showbiz, ang katanyagan at yaman ay hindi sapat na garantiya para manatiling buo ang isang pamilya. Maraming mga hinahangahang artistang babae ang dumaan sa matinding lungkot nang iwan sila ng kanilang mga unang asawa pagkatapos ng ilang taong pagsasama. Sa video na ito, hihimayin natin ang mga totoong dahilan kung bakit nasira ang kanilang mga unang kasal at kung ano ang mga senyales na hindi nila napansin bago pa maging huli ang lahat. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Sisimulan natin ang kwento sa isang relasyon na nagsimula sa tamis ng musika pero nagtapos sa isang napakasakit na hiwalayan. Noong taong 2003, nagtagpo ang landas ng actress na si Nikki Valdez at ng isang negosyante na si Christopher Lina habang sila ay nasa isang concert sa Canada. Dahil sa magandang simula, nagpasya silang magpakasal sa isang civil wedding noong taong 2007 kung saan doon na rin sila nanirahan. Nabiyayaan sila ng isang anak na si Olivia, ngunit ang akalang relasyon na pangmatagalan ay tumagal lamang pala ng 2 taon dahil naghiwalay din sila noong taong 2009. Ayon sa mga naging pahayag ni Nikki, ang pangunahing dahilan ng kanilang pagkasira ay ang mga hindi pagkakaunawaan na lalo pang lumala dahil sa pakikialam ng ibang tao. Inamin niya na noong magkasintahan pa lamang sila ay mayroon ng binuong lamat dahil sa kawalan ng katapatan ng lalaki, kaya naman naging marupok ang pundasyon ng kanilang pagsasama nang sila ay mag-asawa na. Isang pamilyar na mukha naman sa telebisyon ang dumaan din sa ganitong uri ng pagsubok sa pag-ibig. Ang batikang TV host na si Amy Perez ay unang ikinasal sa isang kilalang bokalista ng banda na si Brix Ferraris at nagkaroon sila ng isang anak na pangalan ay Adi. Matapos ang 9 na taon na pagsasama bilang pamilya, tuluyan ding nagwakas ang lahat at nahantong sa pagpapasawalang bisa ng kanilang kasal. Ang naging pinakamalaking rason dito ay ang pagmamadali nilang magpakasal noong sila ay bata pa. Kaya naman hindi nila naging handa ang kanilang mga sarili sa mga mabibigat na responsibilidad ng buhay may asawa. Dagdag pa rito, naging magulo ang takbo ng emosyon ni Amy dahil matapos ang kanilang hiwalayan ay bigla na lamang nawala ang kanyang unang asawa at hindi na muli pang nahanap ng kanyang pamilya. Dumako naman tayo sa isang kwento ng pag-ibig na naging napakainit na paksa sa mga balita dahil sa yaman at estado ng 2 tao. Si Maggie Wilson at ang mayamang negosyante na si Victor Consunji ay dating kilala ng publiko bilang isang napakalakas na magkapareha. Nagsimula ang kanilang ugnayan sa isang marangyang okasyon kung saan ginawa ng lalaki ang lahat ng paraan upang makuha ang tiwala ni Maggie kahit mayroon pang ibang karelasyon ang modelo noon. Noong taong 2010, nagpakasal sila sa isang napakagandang beach wedding sa Albay na nagbunga ng isang anak na lalaki. Sa likod ng marangyang beach wedding na ito ni Maggie at Victor, walang nag-akala na ang itinuturing ng lahat na perpektong pamilya ay hahantong sa isang napakalaking gulo. Matapos ang 10 taon ng kanilang pagsasama, nagulat ang buong bansa nang i-anunsyo nila ang kanilang paghihiwalay noong taong 2021. Ayon sa mga lumabas na usap-usapan, ang naging mitya ng hiwalayan ay ang bintang na pangangaliwa ng lalaki. Ngunit hindi doon nagtapos ang ingay dahil noong sumunod na taon, sinampahan naman ni Victor si Maggie ng kasong adultery dahil sa hinala na may ugnayan din ito sa kanyang kasosyo sa negosyo. Ang dating masayang pagmamahalan ay nauwi sa sunod-sunod na kaso sa korte at mabigat na away na naging pampublikong usapin na nagpapatunay na kahit ang pinakamayamang mag-asawa ay pwedeng mawasak dahil sa kawalan ng tiwala.
May mga kwento rin naman na ang sumira ay hindi ang gulo sa korte, kundi ang distansya at kawalan ng maayos na komunikasyon. Ang sikat na TV host na si Donita Rose ay ikinasal sa kanyang kababata na si Eric Villarama noong taong 2003 sa Amerika at biniyayaan sila ng isang anak na si Joshua Paul. Dahil kailangang magtrabaho ni Donita sa Pilipinas habang ang kanyang asawa ay naiwan sa ibang bansa, sinubok ang kanilang relasyon ng mahabang distansya. Ang mahirap na sitwasyon na ito ay nagbunga ng on and off na relasyon hanggang sa isang araw ay lalong nadurog ang puso ng sikat na host. Nakita na lamang niya sa isang social media app na may kasama ng ibang babae ang kanyang asawa sa larawan nito. Bagamat humingi ng tawad ang lalaki, napuno naman na ang salop para kay Donita, kaya naman formal silang nag-divorce sa Amerika upang tuluyan ng tapusin ang kanilang kasal. Sa kabilang banda, may mga hiwalayan naman na hindi idinaan sa away, katulad ng nangyari sa sikat na dermatologist na si Dr. Vicky Bello at sa negosyanteng si Atom Henares. Nagkakilala ang dalawa bilang mga hurado sa isang patimpalak ng kagandahan, nag-ibigan at nagkaroon ng dalawang anak na sina Quark at Cristale. Sa loob ng maraming taon, sila ang ehemplo ng isang tahimik at matagumpay na pamilya sa mata ng publiko. Ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unting nagbago ang kanilang mga pangarap at direksyon sa buhay, kaya naman nagpasya silang maghiwalay ng walang kaakibat na iskandalo. Napagtanto nila na magkaiba na ang kanilang mga prioridad para sa sariling pag-unlad, ngunit pinili nilang manatiling magkaibigan para sa kanilang mga anak. Mayroon din namang mga sikat na personalidad na paulit-ulit na sinubok ng tadhana ang puso pagdating sa pag-aasawa. Ang aktres na si Aiko Melendez ay 2 beses na dumaan sa sakit ng bigong kasal, kung saan ang una ay sa aktor na si Jomari Ilana at ang ikalawa naman ay kay Martin Jicain. Sa kanyang mga naging karanasan, bukod sa malaking agwat ng edad, isa sa naging malaking dahilan ng pagkasira ng relasyon ay ang kawalan ng pagsang-ayon ng mga magulang ng kanyang naging katuwang sa buhay. Dagdag pa sa listahan ng mga nakaranas ng ganitong kabiguan ang magaling na singer at actress na si Agot Isidro na ikinasal din sa dating TV host na si Manu Sandejas noong taong 2000. Sa naging relasyon naman ni Agot at Manu, hindi rin naging madali ang kanilang paghihiwalay dahil hindi nila direktang inilahad sa publiko ang totoong rason ng kanilang pagwawakas. Gayunpaman, maraming lumabas na balita na maaaring isa sa mga naging mabigat na dahilan ay ang hindi nila pagkakaroon ng sariling anak sa loob ng mahabang panahon ng kanilang pagsasama. Matapos ang kasal na iyon, mas pinili ni Agot na ibuhos ang kanyang buong oras at atensyon sa kanyang matagumpay na karera sa pag-arte. Sa kasalukuyan, nananatili siyang masaya sa kanyang buhay bilang isang independent na babae na nagpapatunay na ang isang sikat na personalidad ay kayang tumayo sa sarili niyang mga paa kahit walang kapareha. Mayroon din namang mga kwento na nagsimula sa makabagong paraan ng paghahanap ng pag-ibig sa internet, ngunit mabilis ding nagtapos ang tamis. Ang actress na si Michelle Madrigal ay ikinasal sa isang atleta na si Troy Woolfolk noong taong 2019 matapos silang magkakilala sa isang sikat na dating app. Sa loob lamang ng 6 na buwan ay nabuo ang kanilang pamilya at nagkaroon sila ng isang anak na babae, ngunit ang kanilang pagsasama ay tumagal lamang ng 4 na taon. Ayon kay Michelle, napagtanto nilang dalawa na hindi talaga sila compatible para sa isa't isa dahil nawala ang saya sa kanilang tahanan. Mas pinili nilang maging tapat sa kanilang mga sarili at maghiwalay ng maayos ng walang kahit anong issue ng ibang tao dahil naging mutual ang kanilang desisyon para sa kanilang ikabubuti. Isang masakit na katotohanan naman ang hinarap ng kilalang actress na si Regine Tolentino mula sa isang maagang pagpapakasal na umabot ng halos 2 dekada. 18 taong gulang pa lamang siya noong taong 1978 nang pakasalan niya si Lander Vera Perez at nagkaroon sila ng 2 anak na babae sa loob ng kanilang mahabang pagsasama. Subalit, tuluyan ding nawasak ang kanilang relasyon dahil sa issue ng kawalan ng katapatan ng lalaki na labis na ikinalungkot ng actress. Habang nagiging mature at independent si Regine sa kanyang buhay,
mas lalong lumalim ang kanilang mga problema dahil hindi nakasabay ang kanyang asawa sa mga pagbabagong ito. Noong taong 2016, pinili na lamang niyang bitawan ang relasyon at mag-isang itaguyod ang kanyang mga anak nang walang nakukuhang tulong pinansyal mula sa kanyang unang asawa. Panghuli, may mga kwento ng pag-iwan na hindi dahil sa pagkawala ng pag-ibig o panloloko, kundi dahil sa matinding hampas ng tadhana. Ang sikat na aktres na si Camille Prats ay unang ikinasal sa kanyang unang asawa na si Anthony Linsangan noong taong 2008, kung saan agad silang nabiyayaan ng isang anak. Ngunit ilang buwan lamang matapos ang kanilang kasal sa simbahan, ay dumanas sila ng isang napakabigat na pagsubok nang madiagnose ang kanyang asawa ng isang malubhang kanser sa lalamunan. Buong lakas na nag-alaga si Camille habang nagtatrabaho, ngunit pumanaw din ang kanyang asawa noong taong 2011 na nag-iwan sa kanya bilang isang batang byuda. Ang lahat ng kwentong ito ay nagpapakita sa atin na ang pag-aasawa ay hindi isang madaling karera na nakadepende lamang sa ganda, yaman o kasikatan sa telebisyon. Mula sa mga isyu ng panloloko, distansya, kawalan ng kahandaan, hanggang sa mga trahedya ng buhay, nakita natin na ang mga sikat na personalidad ay tao lang din na nasasaktan at nagkakamali. Matapos nating mapanood ang mga pinagdaanan ng ating mga paboritong artista, ano kaya para sa inyo ang pinakamahalagang bagay na dapat ayusin bago pumasok sa isang kasal upang maiwasan ang ganitong uri ng hiwalayan? I-share mo naman ang iyong opinyon sa comments below at huwag mo rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.